Alam niyo naman, pinaiwan ako ni Pangulo dito kahapon. Nandun kami sa Kalinan, sa yung housing natin doon na bagong-bago, na napakaayos, napakagandang tinayo natin ng mabilis. Pero dahil nga nagbaha dito nung Biyernes, sabi ni PBBM, maiwan muna ako dito para i-check to. And nag-commit niya ng kahit anong kailangan, pondo, resources, para maiwasan tong mangyari ulit. Binigay niya sa atin para sa mga kababayan natin dito sa Bangkal, dito sa Mitagomo River. Alam mo, nakakagalit talaga Kasi, nangyari na pala to 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Although mas grabe yung nung Biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagalit. Dito sa DE natin, kahit na bago siya, talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyong-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. Sinabihan ko na itong DE, tsaka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, nakita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe. Hindi katanggap-tanggap to, di ba? I mean, ako 10 months pa lang ako dito sa DPWH, pero pag nakakita ako ng ganito, talagang napapamura ako, nagagalit ako kasi alam mo, sinasabi ko nga dito sa DE natin, kung ikaw ba nakatira dito, yung pamilya mo nakatira dito, hindi mo aayusin yan. Siyempre aayusin mo, di ba? Kasi pamilya mo yun Ibig sabihin, kulang sa malasakit sa tao dito. Bakit hindi ginawa yan? 2019 pa nga, nagkaganito na, tapos hindi man gang ginawa yan. So ngayon, pinapaumpisahan ko na ngayon. So magsisimula na, as soon as possible, kung kaya bukas, magsimula na yan. Hindi mahirap yan Tsaka hindi yan mahal. Ano yung sisimula? Yung pagpapataas nito. Mamaya, ewan ko, may mga ibang sumama sa inyo sa akin Kung pupunta kayo banda doon, mga 100 metro lang, makikita nyo, kung ito yung level nito, merong mga gabyon doon na ganito kataas. Kako, bakit hindi na nang itinuloy-tuloy? O di sana nasalba natin yung hindi masyadong grabe yung perwisyo dito. Kasi doon, hindi masyadong masama Kausap ko yung mga tao doon Pati sa kabila, tignan nyo. Kabila, tinan mo, nakikita nyo yon yung mga bato-bato doon? Ayun mas mataas doon kaysa dito. Ba't di na lang ipinantay lahat yan? Di ba hindi yan mahal Bilyon ang pumasok dito Sec, how much budget are we going to use For this, I don't think abot. Baka hindi abutin mga 100 milyon. This is not expensive. And yet it was not done. Why? Kaninong fault yun, Secretary? Hindi ko na alam. Di ba? Obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Di ba bakit hindi inayos? Pero pondo ng DPWH. Pondo ng DPWH yun. PBBM made mention of the master plan. May masto. Sasabihin ko lang sa inyo anong gagawin natin. Number 1, by tomorrow, mag-uumpisa na dito pagpapataas nitong diking to. Okay? Para lang magkaroon naman ng konting, alam mo, nakaka-trauma yung dinaanan ng mga kababayan natin dito. Nakaka-trauma yan 9 p.m. bigla na lang tataas yan, tututulog ka. Awa ng Diyos.
wala tayong casualty dito. Di ba? Pero can you imagine yung trauma na 9 hanggang hating gabi, nag-aano ka dyan, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung gaano kataas yung tubig. So yun ang una natin gagawin, itataas natin yan. And makakakita na kayo dito ng trabaho, maybe starting tomorrow or Friday. And gaano katagal tayo dito, DE? Hindi matagal yan, ha? A few weeks siguro. Kasi hindi natin alam, we do not know kung kailan ulit uulan ng malakas eh. Hindi mo naman mapipilik ang nature eh. Iba paano kung umulan na naman dito ulit next week or in 2 weeks? O di gano'n na naman. So we have to do something. Hindi pwedeng yung may nangyari na nga kamukha ng 2019, may nangyari tapos walang ginawa, hindi ba? Hindi pa pwede yun, hindi tayo papayag doon. So yun ang unang-una. Pangalawa, nalaman ko din ngayon, 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Eh talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magde-dredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH, nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Open Contrabaha, every year dapat nagde-dredge. Dito 10 years. Mabuti-buti pa sa Matina ata at saka sa Davao River. Kahit papaano may dredging doon. Pero dito wala, zero dredging dito. Eh syempre talagang mapupuno na ng putik yung ilog natin. So again, immediately in the next few days, magpapastart na rin tayo ng dredging dito. So hopefully, kung umulan man ulit sa bundok, combination ng pagpapataas natin ng dike at saka dredging, kahit papaano, makaka-mitigate dito sa mababawasan yung pag-apaw ng tubig. No, we have to do something. Hindi naman pwedeng may nangyari na sa mga kababayan natin dito, tapos wala na naman tayong gagawin. Hindi pa pwede yun. Hindi papayag si Pangulo doon. So yung dalawang yun, immediate yun. Ngayon, yung pangatlo, merong 2023 master plan. So mostly yun, alam mo, ang problema kasi dito, kung mapapansin nyo, walang ulan dito sa city, pero may ulan sa bundok. Walang ulan dito sa baba, may ulan sa taas. So ang ibig sabihin nun, kailangan ang primary control natin sa ilog, sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh, bumaba na yung tubig eh. 'Di ba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa, sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganon din ang ganon din ang gagawin natin sa Cebu. Kung makagaya nyo, yung sa Tino. Ganon ang nangyari sa Mananga River, tsaka dito sa Talomo. Ganon. So we have to build dams and detention basins dun sa bundok. So yun pero yun, that will take time. Kasi wala pa yun eh. Wala pang plano. Kailangan i-disenyo pa yun. That will take time. Pero in the meantime, hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. So yun munang dalawang gagawin natin. Magde-dredge tayo dito, magde-dredge tayo sa labasan sa dagat, paakyat hanggang dito, tapos aakyat natin yung gabyon dito. I-level natin para kahit paano. Yung JICA Davao flood master plan, wala pa yun na site? Yun nga yun, no? Pero hindi pa na-implement eh. So walang pondo? Hindi, well, popondohan natin ngayon. Popondohan natin for 2027 kasi wala tayong pondo ngayon. Pero again, ano pa lang yun eh? Plano pa lang yun eh. Wala pang detailed na engineering, kaya that will take time. Buwan pa yung bibilangin nun. Pero hindi ako papayag na wala na naman tayong gagawin dito pagkatapos na nangyari nung Friday. Kailangan may gawin na tayo now. No, hindi na pwede yun. 7 years yung binigang, 2019, walang nangyari dito. For 2027, Sec, so part na siya nung ipinasa ninyo na during budget call or ihahabol? Ihahabol ko. Kasi ngayon ko rin nakita yung 2023 master plan. In fact, according to the regional director, hindi pa to talaga approved. Pero para sa akin, kahit hindi pa approved, tingin ko, hindi na naman siguro, tama na naman siguro yan. So we will have to start planning for upstream intervention sa bundok. So, may managot ba sa mga DPWH officials dito? well, kailangan imbestigahan din to. Kung ano nangyari dito. Bakit
nung 2019, nagkaroon ng ganitong klaseng baha, dito din sa same area, bakit walang nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Are you demanding for an investigation? We will have to. But, more importantly, kailangan may gawin tayo kasi, may nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na naman mangyayari. Hindi pwede yun. Sir, will it undergo government procurement yung emergency natin? We will have to do emergency procurement here kasi disaster to. Under Kasi, hindi na tayo pwede maghintay. Kaya nga pinapasimulan ko na in the next few days. So kukunin under QRF yung fund. QRF, yes, definitely. Quick Response Fund to sa disaster funds. Para mabilis. Kasi, alam mo, kung dito ka nakatira, yung trauma niya na, tapos nakikita, walang nangyayari. So, hindi naman pwede. Kawawa yung mga tao. Sir, may dalawang contractors na Padating. Lahat nasa ombudsman na. And, nag-announce na rin yung ombudsman na padating na yung mga kaso. Pero habang nangyayari yun, we have to do our job sa DPWH. Sinasabi ko dito sa mga tao dito na hindi pwede yung isipin nyo lagi, kako, na yung bahay nyo nandito. Kasi kung isipin nyo na yung bahay nyo, yung pamilya nyo nandito, siguro naman mas bibilis kayong umaksyon, di ba? Magasakit lang yan eh. Sir, sinabi niyo kanina, negligence ito. Oo, negligence talaga. 2019 may nangyari, tapos walang ginawa from 2019 to now. Hindi man lang tinaas ito. Hindi nag-dredge. Zero dredging, 10 years. Negligence talaga yun. Sir, follow up ko lang yung sa flood control sa Osiabat Santos. Last year, Oo. nag-inspect kayo doon. Anong Last year, update doon sa... last week. Okay, sir. Jose Abad Santos sa yung kaso. Yes, sir. Ay, nakakulong na lahat ng Hindi, nandun. yung mismong structure na tinayo doon, sir, naituloy ba? Nakatulong ba yun sa pag... Papaayos natin yon. Papaayos natin yon. Kaya lang, nasa subject kasi siya ng kaso. So, kailangan pa natin ng clearances sa COA, pero papaayos natin yun. Pero lahat ng tao doon nakakulong na. Kaya kung ako sa mga taga-DPWH dito, mag-isip-isip sila kasi pwedeng mangyari sa kanila lahat ng nangyari doon sa mga nakakulong na doon sa kaso sa Davao Occidental. Sir, have you seen the master plan? Upstream. And yung master plan, yun ang sinasabi. Kailangan, bago pa bumaba ang tubig sa mga community sa baba, kailangan nakokontrol na natin yung flow sa taas pa na. Kasi pag bumaba na yan, halos too late ka na eh. Diba? So, yun talagang tamang gawin. Ang problema, hindi ginagawa eh. zero budget daw si Kong Erisa, sir. Ha? From DPWH. Yun yung sabi niya kahapon sa Billionarian News. Bakit lumabas naman budget for next year? I mean, for this year. Sabi daw niya na zero budget na daw. Hindi totoo yun. Area po. Walang zero budget na distrito ng 2026 budget. Hindi totoo yun. Sec, update po sa gumuhong portion sa Davao Bukidnon Road. Sorry? Yung portion po Okay. na- May pangalawa pa nga eh. Yung Barangay Buda. So, yung Barangay Buda is yung pangalawa. So, ngayon, alam niyo naman, nandun lang ako sa Buda Road natin nung Thursday. So, nagsimula na yung trabaho doon. Yung sinabi ko sa inyo na temporary muna, interim, para lang madaanan ng, kasi kawawa yung mga kababayan natin bumababa sa bus, binubuhat yung gamit, para lang ma-address yon. Nagsimula na yung trabaho nung Monday. No, as promised, nagsimula na yung trabaho nung Monday. So, hopefully, in the next 2 weeks siguro, makakapagpadaan na tayo doon ng mas maayos. Pati yung bus. Ngayon, yung nasira na naman nung Monday o Sunday night sa Buda, kung ano yung ginawa natin doon sa Thursday na binisita ko sa Marahan, gagawin din natin doon. So, pinapasimula ko na rin sa kanila doon. So, a few weeks din, makakadaan na rin doon. So, basta, hindi pwedeng, alam mo, ito, ulit-ulitin ko ang mga taga-DPWH, kailangan magbago yung kultura. Kasi ang kultura dati, may mangyari, may maging problema, laging naghihintayan, laging nagtuturoan, laging walang nangyayari. Kailangan laging iniisip, paano kung yung pamilya ko ang apektado dun sa nangyari niyo? Nasira yung kalye, nabaha. Magasakit ito eh. Kasi kung may magasakit ka, bibilisan mo yung solusyon. Hindi ka na maghihintay. Hindi ka maghihintay ng 7 years.